Ang ibig ko po ay ibigay sa ninyo sa akin ngayon sa isang pinggan ang ulo ni Juan Bautista. Ngayong araw na ito ay ginugunita natin ang pagkapakasakit ni San Juan Bautista. Sa Ingles, tinatawag nating beheading of Saint John. Okay? Balikan natin ang Ebanghelyo. Noong panahon na iyon, si Herodes ang nagpahuli. Sino itong Herodes na ito? Hindi ba't may Herodes din na nagtangka sa buhay ng batang si Jesus? Hindi ba? So yung Herodes na iyon ay kanilang tatay. At namatay na iyon. Kaya nga nung sila'y pumunta sa Ehipto, tapos nung mamatay na si Herodes na tatay, ay bumalik na sila. Diba? Itong Herodes na tinutukoy dito ay mayroong qualifier sa English. Herod the Tetrarch. Ibig sabihin ng Herod the Tetrarch, ibig sabihin siya'y tagapamahala ng ika-4 na bahagi, 1/4. Kasi nung mamatay yung tatay nila, yung kalahati ay napunta sa isang kapatid nila at yung kalahati ng isang buo ay pinaghatian naman ng 2, kaya tig 1/4 sila. At ito si Herod the Tetrarch. Yung binabanggit na kapatid niya na asawa ni Herodias, na kaniyang kinakasama, actually ay half-brother niya. So hindi niya kapatid na buo. Pag sinabi nating half-brother, either magkapatid sa ama o magkapatid sa ina. Hindi buong kapatid. The same way, hipag pa rin niya. Hipag pa rin ni Herod the Tetrarch, si Herodias, na kinakasama niya, dahil itong babaeng ito ay asawa ng kaniyang half-brother. Okay? So, at ang palaging sinasabi ni Juan patungkol sa hari, sa ginagawa ninyo, hindi yan tama. Hindi tama na kunin mo ang asawa ng iyong kapatid upang maging iyong asawa. Hipag. Di ba? Kahit na nga minsan, pag namatay na yung kapatid mo, bagamat may nangyayaring ganoon, pangasawa mo pa yung hipag mo, celebrate marriage. No? Sa panahon natin, parang hindi pa rin magandang tingnan. Hindi ba? Bagamat nakakulong si Juan Bautista, natatakot sa kanya si Herodes. Pero si Herodias naman, ay naghahanap ng pagkakataon kung papaanong magagantihan niya si Juan Bautista. Naniniwala si Herodes na matuwid at taong banal si Juan Bautista. Gustong-gusto niyang makinig kay Juan Bautista, bagamat siya'y nababagabag. So parang ibig sabihin noon, kahit papaano, tumitimo sa kaniyang puso at kalooban ang sinasabi ni Juan. Sa buhay naman natin, may nangyayari din ganoon eh. Sabi mo ay, ano nga po ang magagawa, Father? Ay nagkaganaon na nga po. Diba? Yung ganun ba? Ano po magagawa? Ay nandun na. Ano pa nga magagawa natin? Ay nandun na. So parang siguro ganun ang sitwasyon ni Juan. Nangyari na po eh. Nandun na po eh. Pero alam ko mang mali ay wala rin akong magawa para maitama. May sadyang mga mali na mahirap itama. Wala kang magawa. Anong gagawain ko? Nandyan na iyan. Po. Kaya lang, nagkaroon ng pagkakataon si Herodias na magantihan si Juan Bautista. Nung nagkaroon daw ng piging sa palasyo at nagsayaw ang kaniyang dalagang anak. Abay, mukhang magaling magsayaw ang dalaga.
At sa harapan ng mga panauhin at ng mga kilalang tao sa Galilea, nanumpa si Herodes. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng gusto mo, kahit ang kalahati ng aking kaharian, kung iyon ang ibig mo. Okay? So, medyo naghahambog na. Baka nakakainom na. Kaya parang poging-pogi na ni. Ganun yung mga nakakainom na, sige, kuha lang ng kuha dyan, babayaran ko yung lahat. Yan. Kahit mag-away sila mag-asawa at naubos na yung sweldo sa pag-iinom, ay nakainom na, di mahambog na, sige, kukunin mo yan lahat, bayaran ko yan. Yan. Parang ganun lang din si Herodes. Dahil siya ay naigihan sa sayaw ng bata, ng dalaga, kahit anong gusto mo, kahit kalahati ng aking kaharian. Kaya pumunta yung dalaga doon sa nanay niya, si Herodias. Ano po ang hihiling ko? And the sad truth was revealed. You ask for the head of John the Baptist in a silver platter. Hingin mo ang ulo ni Juan Bautista sa isang pinggan. At di lumabas ang dalaga at sinabi niya yung kanyang gusto. Dahil nakapangako ang hari, hindi niya na pwedeng baliin yon. Nakakahiya naman siya kung babawiin niya. Kahit nga kalahati ng kayaman ng kaharian niya daw, ibibigay niya eh. So wala siyang nagawa at pinapugutan niya si Juan Bautista na nasa kulungan. Kumbaga, makikita natin sa pagkatao ni Herodes, yung akala niya ay nasa kanyang lahat ng kapangyarihan. Maalala natin yung isang palagi naririnig natin sa sinasabi ng Bishop Labayan, absolute power corrupts absolutely. When you think you have all the power in the world, you can do everything, and that will lead to corruption. Diba kung akala mo nasa iyo ang lahat ng kapangyarihan, ibibigay ko lahat sa iyo. And then, that will lead to corruption. Sayang, kasi nakikinig pa naman siya kay Juan Bautista. Na kahit nagkaganoon ay nababagabag siya. May puwang sa kanyang puso ang salita ng Diyos. Kaya lang ninadaig ng kapangyarihan, akala niya ay mayroon siya malaking kapangyarihan dahil siya ang hari. Finally, siguro itong nangyari kay Juan Bautista ay pasilip sa atin ng mangyayari sa ating Panginoong Jesucristo. Eventually, si Juan Bautista ay isang propeta sa kaniyang pagsasabi ng katotohanan. Hani po, alam po ninyo ang pinanggagalingan ng kapangyarihan ng isang propeta. Ang kaniyang salita ay makapangyayari dahil sa kaniyang gawa. Kaya lang naman tayo hindi nagsasalita. Kung minsan ay baka natatakot tayo na tayo'y balikan. Hindi ba? Sabihin na, ayun na may akala mo kung sino magsalita. Ako'y may alam din diyan. Yan. Kung saan na kaya nating panindigan kahit minsan kasi yung alam naman niya, hindi naman related doon sa pinaglalaban natin. Sasabihin, ano akala mo kung sino? Ako na may alam, di yan. O kahit hindi related doon sa issue. Kaya sabihin mo, baka nga sabihin nila, kahit hindi related, mapapahiya pa rin ako. Di wag na lang umimik. Yung kapangyarihan ng isang propeta ay nanggagaling sa kaniyang gawa, sa kaniyang pagiging makatwiran. Pag sinabi natin makatwiran, hindi yung maraming sagot sa lahat. Kung hindi yung sa English, righteous, wala kang masasabi sa kanya. Siya'y matuwid na tao. Okay? Kaya yung salita ng isang propeta ay makapangyarihan. Dahil ito'y nilalangkapan niya ng gawa. Ngunit ang tadhana ng isang propeta ay ang mamatay na martir. To die a martyr's death. That's the fate of a prophet. Kaya sa buhay ni San Juan, nakita natin, ito'y babala.
sa mangyayari sa ating Panginoong Hesukristo, isang makapangyarihang propeta sa ating piling, sa salita at gawa, ngunit siya'y mamamatay na martir. Amen.